Magandang umaga po sa inyo lahat. Andito naman po muli ang lingkod, CLTVP. It's official, muli nagbabalik. At kumusta na po? Ayan, medyo matagal din tayong walang upload dito sa ating munting channel. At alam kong naandyan lang kayo, naghihintay sa aking mga kumare dyan. Kumusta na kayong lahat? And shout out po sa ating lahat at sa mga bagong dikit po sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So ngayon po, ibigay lamang po tayo ng konting reaksyon dito sa ating idolize na matagal din nating sinuportahan at tinutukan sa panonood, no? Simula pa noon, nag-umpisa siya sa YouTube, no? Sa mundo ng social media, no? Ito po ay si Ate Charing, na kung saan nga po, ang reaksyon po ni Sangkay no isang araw, kahapon nata, yun ay siya ay nasa ICU. Sa kasamaang palad, nung mag-reaksyon po si Sangkay, si Ate Charing po ay wala sa ICU at siya po ay pumanaw na. No po. So, pumanaw na po si Ate Cha, no? Kung saan ay matagal din siyang nagtiis sa kanyang iniindang sakit, no? Alam niyo po, ito talagang sakit na ito ay talagang ang dami ko nang idolize dito sa social media na pumanaw nang dahil dito sa sakit na ito. Kung naaalala nyo sa TikTok, yung napakagaling niyang kumanta, siya ay babae, no? Sinubaybayan rin po natin siya, tapos ayun nga, may cancer din po siya. At sa kasamaang palad ay pumanaw na rin siya nung nakaraang mga buwan, no? Na talaga namang nakakabagbag damdamin, na kita nyo ang buhay natin, mga mare. Yung buhay natin ay hiram lamang talaga at pag binawi na ito, ay wala na talaga tayong magagawa, no? Kaya dapat, ang gawin natin dito sa ibabaw ng lupa ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag tayong manira, huwag tayong manlamang, no? Huwag tayong manlamang at isa po yan sa hindi magandang no? So dito kay Ate Charing, kay Ate Cha ay talaga naman, no? Yung pag-akyat niya ng kanyang bukid, nasusubaybayan natin yan, yung mga struggle niya na pinagdaraanan dito sa kanyang buhay, nasubaybayan po natin yan. At yun na nga, at pasalamat din tayo doon sa mga taong tumulong sa kay Ate Cha, no? Regarding kay Madam Wakwak. At ito si Madam Wakwak ay favorite ko rin to sa Facebook, ano? So ito ay lagi tayo nakasubaybay dito kay Madam Wakwak. Maraming salamat, Madam Wakwak. At talaga namang tinulungan mo si Ate Cha na kahit alam mo na talagang gano'n na yung kanyang karamdaman ay hindi ka pa rin atubili na tumulong sa kanya, no? Sa ikadudugtong pa sana ng kanyang buhay. Pero yun nga, sabi nga ay may kasabihan tayo, pag oras mo na ay oras mo na, wala nang magagawa ang ating material na bagay o ano pa mang bagay sa ating buhay, pag kinuha na tayo ni Lord. Kasi nga, tandaan nyo po mga guys, doktor na doktor, namamatay, doktor na doktor, nagkakasakit. Sila, alam na nila kung anong gamot nila, ha? Alam na nila kung anong sa kanilang karamdaman, dapat maaagapan nila yon, di ba? Pero talagang may namamatay pa rin po, Kasi nga, kahit nga po anong gawin natin, ay tayo'y, kumbaga lang dito sa lupa, no? Kumbaga sa mga langgam lang tayo dito sa lupa, na ang buhay natin ay mayroong may-ari. Pag kinuha na ng may-ari yung ipinahiram sa ating buhay, wala na po tayong magagawa at tanggapin natin ang kaloob ng ating Panginoon, So ito si Ate Cha, pumanaw man siya, ay hindi naman sabihing yung kanyang buhay at maraming nagmamahal sa kanya, no? Maraming nagmamahal at wala naman siyang ginawang masama sa kanyang kapwa. Wala siyang nilukong tao, no? So kaya siya ay mapayapang makakarating sa kanyang paruroonan. Condolence po sa pamilya ni Ate Cha, no? Sa mga nagmamahal sa kanya. Yan, masakit man, nawalan tayo ng isang ina-idolize natin, iniidolo natin at idol natin, pero siguro hanggang doon lang talaga siya. At ipagdasal na lang natin na kung saan man siya naroon, ay payapa na siya, wala na siyang sakit na mararamdaman sa kanyang katawan, tahimik na yung buhay niya. At ayun, wala nang sakit, wala nang lungkot, wala nang sakit. Samantalang tayo, patuloy pa sa hamon ng buhay, patuloy pa sa mga pagsubok at sa mga struggle na ating dadaanan pa, no? So sana makasurvive din tayong lahat, no? Kahit tayo ay sabi nga, may kanya-kanya ng suliranin sa buhay,
sana ay mapaglabanan nating lahat ito at makasurvive tayo at habaan pa ng konti ang ating buhay para sa ating mga mahal sa buhay, lalo na at maraming umaasa sa atin, mga kapamilya, anak, apo, mga magulang na umaasa sa atin, ano? So, yun. So, yun, magpapaabot lang tayo po ng pakikiramay sa pamilya ni Ate Cha. Nakikiramay po kami, buong fans niya na nanonood sa kanya, malungkot at talagang syempre, malungkot po pag tayo nawala ng isang itinuring nating kaibigan o iniidolo natin, no? Sino ba naman matutuwa kung mayroong isang mabuting tao na mawala, no? Hindi. Wala pong natutuwa doon. Pero sa banda doon, kung para sa akin, at siya ay payapa na, ay kumbaga hindi na siya makakaramdam ng sakit ng kanyang pinagdaraanan nung siya ay nabubuhay pa. No? So, condolence po sa pamilya. Ganun lang talagang buhay, malungkot, dahil nawalan. Pero sa isang banda, sana ay mapanatag tayo dahil hindi na natin siya nakikitang naghihirap. No? At alam natin na sa kabilang buhay ay mapayapa na siya, wala na siyang sakit na nararamdaman. At ayun, magpasalamat din po tayo sa mga tao na tumulong at nagmamahal sa kanya. Although ng mga panahon, alam mo naman yung mga basher, ano? Yung mga basher na andyan na hindi masaya sa kanilang kapwa. Siguro naman yung mga basher ay ngayon ay masaya na kayo dahil wala na yung inaaway ninyo, no? Pero tandaan nyo na lahat tayo ay patutungo roon. Una-unahan nga lang, no? Although nauna lang si Ate Cha dahil para siya ay hindi na makaramdam ng sakit. Pero kayo na mga nambabasa sa kanya, mga nang-aaway sa kanya, ay patuloy pa sa hamon ng inyong buhay, ano. So, kaya sana maging rin sa atin ito na instead na tayo ay mang-away, manghusga, ay gumawa na lang tayo ng kabutihan. Ano? Ako po, sabihin niyo, bakit ikaw nang-aaway ka rin naman? Nang-aaway po ako dahil po sa may mga mali tayong nakikita laban sa kanila. Na mali ang kanilang ginagawa, kaya po tayo umaalma. Pero kung sasabihin na tayo mismo ang gumawa ng away na walang dahilan, ay hindi po tayo ganong klaseng tao. At doon sa sinasabi nila na tayo mga balahura at tayo ay nagmumura, normal lang po yun sa amin na kami ay magalit at kami po ay hindi mga ipokrita at kami po ay totoong tao. Kung ano yung nasa damdamin namin, iyon ang aming pinapahayag. Hindi po kami nagpapaplastic-plastic na nagpapabait-baitan para maging maganda sa inyong paningin. Kami po, kung ano lamang yung nakikita nyo, kami po yun. Ano po? No? Na kami ay nagmumura dahil galit kami. Hindi po kami nagpapaanghel-anghel para makapang-uto ng kapwa namin. Lalo na yung iba dyan na ginagamit yung na medyo pang pabait-bait effect para lang mahalin ng mga sponsor at bigyan ng donation kahit hindi naman nila kailangan, no? Instead na ibigay doon sa mahirap, sa bulsa nila na pupunta, sila yung nagkakamal at sila yung kumbaga sarili lang nila ang kanilang iniisip, no? So hindi po tayo ganon. Tayo po kung ano lang yung meron sa atin ay yun lamang po, no? So sa kasalukuyan po ngayon, tayo ay nanonood kung saan inilalagay ang mga labi ni Ate Cha, no? Na eto nga, maraming batang umiiyak, maraming nalulungkot at ganon talagang buhay. Pero maging na lang tayo, kampante na tayo, lalo na sa pamilya, at naandyan na yan, ipagdasal na lang po natin yung kanyang kaluluwa, no? So maraming salamat po sa mga tumulong at sa mga kaibigan, nagmahal, hindi bumitaw kay Ate Cha, kahit siya ay gano'n na. Pero isa rin po tayo sa nalulungkot dahil tayo ay nawala na naman ng isang iniidolo, no? Pangalawa na po ito, masakit para sa aking manonood na sobrang ko sa kanila, no? Na laging sa ganitong klaseng sakit, sa totoo lang po, ang bihira po dito yung mga talaga nakakasurvive pa ng matagal, kumbaga himala na lang, no? Yung may mga cancer, no? May mga cancer. Kaya po dun sa aking kaibigan ngayon na nakaratay, na alam kong talagang lumalaban din siya para mabuhay, at sana lang bigyan ka ng himala ni Lord, dahil talagang sa tingin ko naman, yun na nga, sobrang hirap na rin siya, no? Kaya sa abot ng aking makakaya, ako naman ay natulong. Pero hanggang doon lang talagang tayo wala, ay wala tayong magagawa. Ang dasal ko lang kay Lord, sana kung gusto pa niyang pagalingin at bigyan ng mahabang buhay, wag niya nang papagtiisin yung tao. At kung hindi naman at talagang kukunin na niya, ay kuhain na lang niya para hindi na rin maghirap yung nagbabantay at talaga namang walang tulog, yung gastos araw-araw,
yung pagbalik-balik sa ospital, yung pag ano siya, yung bang sabi parang nanginginig siya, nangingisay siya, yung nervyos nung nagbabantay no, sa sobra-sobra na rin pagod. Kaya sabi ko, Lord, kung ito naman ay pagagalingin nyo pa, pagalingin nyo na po. Kung hindi naman, talagang doon ang punta niya, ay kunin nyo na po. Para naman, hindi na natin siya makitang naghihirap. Mas masakit po kasi yung tinitingnan mo na nag-iisa-isa na lang yung hininga, hirap na siya, tapos hindi pa siya kunin ni Lord, no? So, yun po. At yun, dasal na rin lang ang aming pinanghahawakan dito para sa isa ko pang kaibigan na ito, no? So, yun, bago po tayo magkaiyakang muli, bago tayo dumanak ang luha, sabi nga, muli, condolence po sa pamilya ni Ate Cha at sa mga nagmamahal sa kanya, condolence po sa inyo. At yun, nakikiramay, nagpapabot po kami ng pakikiramay dito sa social media, sa ating mga kasamahan dyan, na mga vlogger, mga sumusuporta kay Ate Cha. Maraming salamat sa inyo. And God bless. At ayun, panoorin po natin yung mga upload ng kanyang mga kamag-anak siguro ito, kaibigan. Kasi doon sa channel ni Ate Cha ay wala po yatang humahawak. Ano po? So yun. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Madam Wakwak. At ako'y natutuwa sa iyo. Laban lang, Madam. Ganun lang talagang buhay dito sa social media. Kahit anong gawin mong kabutihan sa iyong kapwa, ay talagang merong maiinggit at merong masasabing hindi maganda sa iyo. Lalo na kung hindi kanila tanggap. No? Hindi po natin pwede ipilit yung sarili natin sa kanila. So lang lamang. Maraming salamat. And God bless po. Malangit nawa ang iyong kaluluwa at nawa ay nasa kamay ka na ni Lord. No? Maraming salamat. Goodbye po sa inyong lahat.